Magandang gabi mga kababayan. Biker Adventure po. Samahan niyo ako sa aking vlog ngayong gabi mga kababayan. Uh, Marami tayong pag-uusapan mga kababayan patungkol dito sa mga nangyayari ngayon sa ating bagong administrasyon. At iba't ibang issue mga kababayan ang dapat nating pag-usapan. Mga kababayan, yung itong nangyaring mga kababayan sa Maisog Rally, panghinarang na naman uli mga kababayan. Yung sa mukhang talagang nag-effort talaga mga kababayan ang ating administrasyon ngayon. Lalong-lalo na si Bakikang mga kababayan. Ayaw nilang pagbigyan ang Maisog Rally mga kababayan na mapakapagtipon-tipon at maipahayag talaga ang mga issue na ginagawa ngayon ng ating administrasyon mga kababayan, itong democracy panggobyerno ni PBBM. Sa ngayon mga kababayan, ito magaganap bukas magaganap yung mga kababayan, itong Maisog Rally doon sa Dumaguete ba yan, no? Binarikadahan na naman uli mga kababayan, katulad sa nangyari sa Bustos, Bulacan, nandoon ako noon. Pero binarikadahan din mga kababayan. Para bang napakalaki ng takot ng ating administrasyon mga kababayan dito sa Maisog Rally. Samantalang pag sila mga kababayan, ang administrasyon ay magsagawa ng rally, andyan agad yung nila mga kababayan permit. Nakahanda agad ang permit. Mayroon silang mga kababayan may balak silang rally patungkol sa kay BP Sara. Gusto nilang pababain si BP Sara mga kaibigan. Mga mga kaibigan, mga kababayan, mga galawang Trillanes ito. Ito naman si Trillanes. Kasi yung si Trillanes, mga kababayan, nakita ko yung picture niya sa YouTube. Kasama niya yung yata yun sa PCSO. Parang nangangapi mga kababayan. Noong pa yun, nakita ko nung nakaraang linggo. Hindi ko lang pinansin. Pero nakita ko sa YouTube yung nagkaharap si Trillanes at saka yung sa PCSO. Sino ba pangalan nung sa PCSO mga kababayan? Si Mr. Hindi ko kasi yun. Tapos ngayon, andito na si Trillanes mga kababayan. Siya naman ngayon ang nanawagan nga papasukin daw ang may rallies lang gagawin mga kababayan, nanawagan nga papasukin dito sa atin ang ICC, diba? Gusto talaga lang i-corner ang mga Duterte mga kababayan, tapos pababain si BP Sara. Mga galawang Trillanes, hindi natin alam mga kababayan kung magkano kinikita ni Trillanes dyan. Ito si Trillanes sa ngayon mga kababayan, medyo nagpakitang gilas. Ang akala siguro niya matulungan siya ng administrasyon na to para makabalik sa gobyerno. Ito si Trillanes mga kababayan, ito ang uri ng isang politiko nga hindi na dapat pagkatiwalaan ng tao. Wala namang nagagawa sa mga kababayan dito sa ating bansa si Trillanes. Ano bang nakaupo yan siya bilang senador? Ano bang nagawa niyan mga kababayan? Wala siyang ibang ginawa kundi ang kumontra at sumira lang kay PRRD noong araw. Diba? Tapos ngayon, ito na naman siya, mga kababayan. Di natin malaman kung ito, malamang, may presyo to mga kababayan, itong paggalaw niya. Siya ngayon na ang mangunguna yata sa gagawing rally nga pababain na si BP Sara. Napakaano to mga kababayan, itong administrasyon ngayon, tawag natin ito mga kababayan, napaka-diktadorya.
Napakaraming problema sa bansa nga dapat pagtuunan ng pansin ang mga kababayan, lalong-lalo na itong naranasan nating kahirapan ngayon. Marami sa ating mga kababayan ang halos wala ng kakainin dahil sa hirap ng buhay. Pero ang ating mga opisyal ng ating gobyerno, mga kababayan, ay busy-busy sila para sa sarili nilang intensyon, para sa political agenda nila, mga kababayan, lalong-lalo na yung charter change, di ba? Kasi gusto talagang palawigin pa nila ang kanilang termino, mga kababayan, parang ayaw na bumaba sa pwesto. Lalong-lalo na dyan si Tambaloslos at saka yung si Bakikang, mga kababayan. Kilala nyo ba, mga kababayan, kung sino to si Bakikang? Ito si Bakikang, hindi naman to isang government official. Non-government official to, mga kababayan, pero parang siya ang nagdidikta, siya ang nagdudumina sa ating mga sa mga ahensya sa ating gobyerno. Parang ang ating mga local official, mga kababayan, sa kanya sumusunod eh. Kasi pag hindi susunod sa kanya, nakakasuhan, na suspende hanggang sa tuluyang matanggal, mga kababayan. Tingnan nyo, dalawang mga kababayan. Dalawang gobernur na ang magkasunod. Umula kay Kibuloy sa SMNI, tapos si Governor Edwin Hubahib. Ang naman ng Governor Hubahib, mga kababayan, dahil doon sa pagpabor niya sa Maisog Rally, pinapayagan niya. Ngayon, pinarusahan siya ng Office of the President, mga kababayan, pero ang nagdikta niyan si Bakikang. Kaya ngayon, mga kababayan, dito sa ating bagong administrasyon, hindi natin alam kung ano talaga ang plano nila sa mayroon pa naman silang sinasabing bagong Pilipinas, mga kababayan. Yung Maisog Rally sana sa Bustos, Bulacan, mga kababayan, sinabayan nila yon ng rally ng bagong Pilipinas. Gumagamit pa sila ng mga celebrity, mga kababayan, pero doon sila sa sa Quirino Grandstand. Alam naman natin, mga kababayan, itong Quirino Grandstand, matao talaga yan, lalo na pagkalinggo, mga kababayan. Ito ang pinagmamalaki nila. Marami pa daw silang supporter si PBBM. Tingnan natin yung nila, mga kababayan. Pakita ko sa inyo. Magandang araw, kayo po ay nakatutok sa social media channels ng Rappler sa Facebook, sa Twitter, tsaka sa YouTube. Ako po si Dwight De Leon, Malacanang reporter ng Rappler. Ngayon po ay araw ng linggo pero wala tayo sa bahay. Nandito tayo ngayon sa Quirino Grandstand sa Manila para tunghayan ang bagong Pilipinas kick-off rally ng Marcos administration. Noong nakaraang taon, mayroon lang akong sa inyo, mga kababayan. Pansinin nyo ang background nitong magaling na reporter ng Rappler, mga kababayan. Di ba sa likod niya, itong mga kababayan, ito ang rally nila doon sa Quirino Grandstand. May ipapakita ko sa inyo, mga kababayan. Obserbahan nyo itong video na to. Tapos mamaya ipakita ko sa inyo yung mga supporters ni Duterte. Kung may pagkakaiba. Dito, mga kababayan, may mga tao kang makikita naglalakad, may mga bitbit, may mga karton pa nga yung iba. Kasi yung lugar na yan, mga kababayan, marami talagang tao dyan naglalakad pagkalinggo. Yung Quirino Grandstand, ayan, yung sa karsada dyan, maraming naglalakad dyan. Itong rally na ito, mga kababayan, may mga celebrities lang dala nito eh. Pero pansinin nyo maigi, mga kababayan, yung mga tao dyan, kung yan ba ay napunta sa rally o dumadaan lamang.
actually nilunsad ng pamahalaan itong kanilang catchphrase o slogan na Bagong Pilipinas, bago ang ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Magmula noon, ginagamit na ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno yung tagline niya na ito o catchphrase na ito sa kanilang mga publicity materials tsaka mga opisyal na dokumento ng gobyerno. Ayon sa isang memo circular last year, ang Bagong Pilipinas ay isang kampanya para ipakita ang umano'y commitment ng pamahalaan para sa policy reforms at full economic recovery. At ngayong araw nga po, kalahating taon matapos isalabas yung dokumento na iyon, ay nagsasagawa ang Marcos administration ng isang malakihang concert na inorganisa ng Presidential Communications Office. Ayon po sa kanila, official declaration raw itong rally o concert na ito at patunay ng kagustuhan ng gobyerno para mapabuti ang serbisyong ibinibigay nito sa taong bayan. Sinubukan nating tanungin kung magkano ba yung allotted na budget para dito sa malakihang concert na ito, pero hindi pa tayo sinasagot ng PCO, ng Presidential Communications Office. Pero let it be known, hindi po putyo-putyo itong event na ito ng Malacanang ngayong araw. Inaasahan ng gobyerno na may 200,000 na katao ang dadalo sa pagtitipon ngayong araw. Libo-libo na po actually mga tao yung nandito kahit mamayang alas 6 pa darating yung presidente. Tingnan po natin, hindi ko alam kung kita niyo yung mga nasa likod ko. So far, napupuno na po unti-unti itong Quirino Grandstand. Ito po ay isang bahagi lamang ng grandstand. Kapag lumabas kayo doon, makita nyo ang dami pang naghihintay sa entrance. Nandito lang tayo ngayon sa lugar na ito sapagkat medyo mahina na po yung signal. So nandito lamang tayo sa area kung saan mayroong Wi-Fi provided by the Presidential Communications Office. Ang patutsada daw kahit marami nang dumarating na tao dito sa Quirino Grandstand, ang patutsada online ay kung hakot ba raw itong mga attendees dito sa event. Alam niyo po, may ilang government agencies in the past week, gaya ng DILG, Department of the Interior and Local Government, na naglabas ng isang memorandum, isang dokumento inviting or encouraging government employees from the provincial government in nearby provinces at mga karating probinsya mula dito sa katabi ng Metro Manila at ilan na ring mga barangay captains, mga barangay leaders dito sa Metro Manila na dumalo dito sa pagtitipon ngayong araw. Kumausap din tayo ng mga ilang attendees dito kanina lamang. Sabi nila, may mga galing ng Metro Manila, dito lang sa Manila, sa Tondo, ganyan. At may mga ilang galing pa ng, yun nga, ng mga nearby provinces gaya ng Bulacan. Yung iba, umaasa sila ng ayuda mula sa gobyerno. Sana raw makatanggap sila ng konting biyaya mula sa gobyerno ngayong araw. Actually, mayroong booth dito para sa AX or assistance to individuals in crisis situations mula sa ng DSWD. Ayuda ito, parte ng ayuda mula sa DSWD. At yung mga nakapagpa-pre-register ay nabibigyan ng 2,000 pesos ayon sa ilang mga nakausap natin dito kanina na attendees na natanggap na yung ayuda ngayon. Maraming booths dito, hindi lamang AX booth ng DSWD, nandito rin yung booths mula sa PNP, PhilHealth, GSIS, Pag-ibig, NBI, DSWD, at marami pang iba dahil maliban sa concert na isinasagawa ngayon ay mayroon ding serbisyo fair ang gobyerno. Nakatakdang mag-perform ang ilang mga artista sa event. Mamaya, actually ngayon may mga nagpo-perform na rin. Hindi ako pamilyar kung sino yung artista ang nagpo-perform. Marami ring tao mga kababayan, pero hindi lahat yan papunta dyan sa na yan, sa concert na yan. Yung marami dyan mga kababayan ang dumadaan lang kasi yung reporter ng Rappler nakapwesto siya sa kalsada mga kababayan. Hindi sa doon sa stage kasi sabi niya wala daw signal. Maaari din mga kababayan, pero hindi binibinda yung mga tao na yan, lahat doon yan. Diba, makita natin ang galaw ng mga tao, may papalabas, may papasok. Daanan kasi mga kababayan, pagkalinggo yan dyan, ang dami talagang tao yung lugar na yan. Kaya diyan daw. Hindi katulad sa Maisog Rally.
nga nagkaroon man sila ng pagkakataon mga kababayan. Sa mahirap nga lugar binibigay sa kanila eh. Yung hirap puntahan ng tao eh. Tapos nung ito yung sa ano mga kababayan, at tingnan natin. Sa Cebu ito mga kababayan, sa Cebu. Tingnan nyo yung sa mga supporters ni Duterte mga kababayan, kung may naglalakad, di ba lahat solid. Sa bagay, nasa stage na kasi ito. Pero ano mga kababayan, itong sa Cebu, doon sila binigyan ng pagkakataon sa medyo mahirap puntahan ng ano mga kababayan, tao. Kasi wala ganong biyahe sa lugar na yan eh. Walang masakyan. Wala ganong biyahe ng jeep yan mga kababayan sa lugar na yan. Kung saan, diyan sila binigyan ng ano, permit. Yon ang ayaw nilang marinig mga kababayan. Yon ang ayaw nilang makita, yung mga supporters ni Duterte na yan. Kaya dyan sila ngayon natataranta sa supporters na yan. Sa totoo lang mga kababayan, si PRRD hindi na siya ang Pangulo natin. Pero siya pa rin ang sinusunod ng mga tao mga kababayan. Siya pa rin, nasa kanya pa rin ang pinaka ano na suporta sa mga Pilipino mga kababayan. Kaya ang nangyari dito sa administrasyon natin, para silang insecure. Diba? Habang sinisiraan nila ang mga Duterte, lalong nanggigigil ang mga taong bayan, mga kababayan. Ang akala nila, pag sinisiraan nila ang mga Duterte, nakukuha lang simpatiya ng mga kababayan natin. Pero nagkakamali sila. Kasi nasusuklam sa kanila habang ginigipit nila ang mga Duterte, nasusuklam sa kanila ang mga Pilipino. Yun lang ang hindi na napansin. Tulad ngayon, andyan na naman si pinapasok na naman nila si Trillanes, di ba? Yung papel ni Trillanes mga kababayan, pira-pira lang din yan. Hindi naman yan gagalaw kung walang ano yan, di ba? Hindi naman sa serbisyo sa bayan. Ano lang yan siya mga kababayan, nagsiservisyo para sa pira. Ganun lang naman yan. Kaya ano ginagawa ni Trillanes ngayon, wag niyo sabihin talagang todo effort ang sisiraan ng mga Duterte para sa mga Pilipino. Ano siya, baliw. Kung sino yung naman totoong nagmalasakit para sa mga Pilipino, mga kababayan, mga Duterte yon. Kaya gusto nilang gusto pa nga niya makuha si Duterte ng mga ICC parang maalis dito sa Pilipinas mga kababayan. Di ba? Yung mga ganong takbo ng pag-iisip mga kababayan. Napaka-crazy. Crazy mga kababayan. Kaya sinasabi ko, itong pang-administrasyon natin ay ito nasa democracy government. Tapos si BP Sara, yun talaga target nila mga kababayan yung mga Duterte. Sa dami-daming problema sa ating bayan magawa pa nilang i-priority yung mga nila sa politika. Mga kritiko nila. Ito lang ng itong mga congressman, mga kababayan. Marami ngayong probinsya na nangangailangan ng tulong sa gobyerno. Tulad ng mga kababayan. May mga probinsya ngayon kapag hindi kaanib sa administrasyon mga kababayan, hindi binibigyan ng budget. Kawawa yung mga probinsya na yon. Number 1 mga kababayan, yung Davao City, di ba? Kasi Duterte, iniipit ngayon yung budget sa Davao, hindi sila binibigyan mga kababayan. Di ba dapat patas yan mga kababayan? Pagdating sa budget sa mga sa probinsya, dapat patas yan. Makritiko man yan o hindi, patas dapat yan.
Dapat pantay-pantay yan, may budget para sa ano, project ng local government. Pero ang ginawa, ayun mga kababayan, pagka hindi sumasamba kay Tambaloslos, wala kang ano, parang wala kang grasya mga kababayan. Ang masakla pa, itong grasya na yon na maibibigay, halimbawa, isang congressman nga sip-sip itang Tambaloslos, marami yan mga kababayan. Tingnan nyo yung ano sa SMNI, yung mga congressman nga sip-sip itang Tambaloslos. Tingnan mo yung mga yan. Mabuti kung ang maibigay silang milyones mga kababayan kumpara sa probinsya, baka mamaya bonus nila yon sa mga sip-sip nga congressman na yon. Bonus bulsa nila yon. Okay lang sana kung maibigay yan, magagamit sa probinsya. Ang masaklap kung magiging bonus nila yon sa pagiging sip-sip nila kitang Baloslos. Ang daming ano ngayon mga kababayan, problema ng ating gobyerno. Una-una itong mga kasada natin, isa pa rin yun mga kababayan, yung mga project sa mga local ano. Tingnan nyo, may mga kasada hindi mo rin maintindihan mga kababayan itong ano natin sa itong panggobyerno natin ngayon. May mga kasadang sira hanggang ngayon hindi pa nagagawa. Maraming lugar mga kababayan nga sira ang kasada. Mayroon ding lugar nga ang kasada okay naman, itinitibag. Kaya hindi mo maintindihan bakit tinitibag itong mga kasada. Sayang naman, bago lang. Bago pa lang yung kasada, tapos tinitibag na. Tapos panibago uli. Hindi mo malaman kung ang budget lang talaga niyan ang ano, hinihintay lang yung budget taon-taon. Maraming ganon mga kababayan. Pero mayroon din talagang kasadang dapat i-renovate na. Hindi nagagawa-gawa hanggang ngayon. Nagsuffer mga taong bayan. Yung mga dumadaan. At saka ano pa mga kababayan, itong issue ngayon patungkol sa Pidialik mga kababayan. Dito ngayon nga medyo nababaliw din ngayon ang ating ang Malacanang sa Pidialik na yan mga kababayan. Pero tingnan nyo anong ginawa. 'Di ba ang target niyan? Ang ano lang sana diyan, kung yung papel na yan, kung yan ba talaga ay legit o AI sinasabi. Pero lumantad yung ano mga kababayan, lumantad yung gumawa niyan, lumantad yung pumirma yan, yung agent na dati dapat magsagawa ng raid doon sa condominium unit ni Maricel Soriano. Nga doon sila dati ano pa yan, hindi pa yan presidente mga kababayan, nagkatuon lang na nagiging presidente natin. Kasi matagal na yung issue na yan I-read sana yon. Itong agent kasi Jonathan Morales, siya sana ang ano niyan. Gaya lang, hindi natuloy mga kababayan kasi may umalbor nga. Hinarang mga kababayan kaya hindi natuloy. Ngayon yung nag-leak na yan, na-post ngayon, na ipagkaalat ngayon yan ni Maharlika. Dapat yan sa Senado mga kababayan, patunayan kung yan ba talaga legit o AI yung papel na yan. Andoon hindi naman magiging AI yan kay andoon yung andyan yung lumutang yung yung gumawa talaga niyang affidavit na yan. Pero ano nangyari sa hearing mga kababayan? Diba? Parang nailihis, wala rin namang ibang senador nga tumulong kay De La Rosa. Kasi De La Rosa rin mga kababayan, medyo nawalaan din ng tiwala ang mga taong bayan. Alam niyo kung bakit? Maraming pagkakataon nga makorner na niya yung mga nagsisinungaling nga PDEA agent, mga kababayan. May mga pagkakataon na talagang makorner na sana niya, pero hindi niya ginawa, pati yung mga tanong niya, mga kababayan. Kasi dahil mistan niya sa PMA, yung naging diyan ngayon sa PDEA. Pati yung 4 na witness mga kababayan na nagbigay ng testimony nila, wala naman pala sila sa araw nga nangyayari yon. Hindi naman pwede yung witness nga mag-witness ka, wala ka doon sa araw na yung nangyayari yung paggawa ng ang ginawa yung dokumento na yan. Tapos yung kasama ni agent Morales, yung dating boss niya, ngayon nagiging director na rin. Yung sabi daw ni Morales,
Sasabihin ba natin, anong gagawin natin? Ang sabi daw ng direktor, wag na lang, i-deny na lang natin para walang gulo, di ba? Ikaw, nasa labas ka na. Paano naman kami? Nasa loob, kasi direktor na daw siya. Si, mga kababayan, bang apelido naman. Yung direktor, medyo, rin siya, dahil nanghihinayang siya sa posisyon niya. Pinili talaga niya magsinungaling para sa posisyon niya, mga kababayan. May pagkakataon si Bato, dapat yon piniga na ni Bato yon. No, doon na talaga pinaikot-ikot ni Bato ng tanong yon. Ang problema, hindi ginawa ni Bato, mga kababayan. Kaya binati ko si Bato ng noon sa mga netizen. Pinupuna siya, siya, mga binabas talaga siya. Ako nga, tawag ko sa kanya noon, lousy. Masyado siyang lousy, para siyang hindi general, para siyang hindi nagiging PNP chief. Pero may sagot din naman si Bato. Sabi niya, naging fair naman daw siya sa Kaya lang, mga kababayan, iba talaga, kahit mapanood nyo ang performance ni Bato. Fair daw, sabi niya. Pero binigyan niya ng pagkakataon na makalusot ang mga PDEA. Di mo malaman kung si Bato ay binulungan ng o sadyang mabait lang talaga masyado si Bato. Hindi talaga satisfy ang taong bayan sa nagiging performance ni General Bato. Tapos parang may pagkakataon pa nga ibalik niya kay Morales yung niya. Si Morales doon, lang naman dapat noon, mapatunayan na ngayong papel na yun ay totoo. Ngayon, kababayan, na yun, authenticate na yun dahil inamin ni Morales nga siya nga ang gumawa, siyang pumirma. Siyempre, yung mga, ang PDEA, dapat yon kung naging neutral ang PDEA, sila. Wala siyang kakampihan. Ang problema, nagiging talagang attorney sila ni PBBM, mga kababayan. Lumalabas nga talaga sila ang dumidipinsa kay PBBM. Kaya sila kinadala doon. Pasinungalingan talaga nila yon. Kahit pasabihin natin may papel, may kasama doon, kukunin talaga nila, susunugin nila yung parang walang makita. Kaya lagi nilang sinasabi na wala daw yung papel na yun. Wala silang nakitang kopya doon sa wala silang nakitang file doon sa loob sa PDEA. Kasi mga kababayan, sila ang may hawak Sila ang nasa office, sila ang nasa loob. Samantalang si Morales out na, hindi na makapasok doon kasi tanggal na siya, mga kababayan diba? Wala namang ibang choice din ang mga taga-PDEA kundi i-deny yung papel na yon. Yun ang inaano ni Bato, ang ibig niya sabihin, kusang aamin yung PDEA. Hindi talaga aamin yun, mga kababayan. Hindi aamin yun. Kailangan doon ang kaya nga nagkakandak ng investigasyon Ang investigator kasi, mga kababayan, pag walang pangil, malabo makahuli ng yon, kriminal. Hindi naman ang gusto natin akusahan talaga yung si PBBM. Dapat magiging rin ang mga tanong noon, mga kababayan. Kumbaga may pangil. Masyadong malambot si Bato de la Rosa. Wala na naman siyang sumusuporta sa kanya nga mga senador. Ewan ko bukas, mga kababayan, kasi city bukas may second hearing daw. Parang hindi rin natin alam kung masabayan ng yon, aralin ng maisog. Hindi natin alam, mga kababayan, hindi natin kasi si PRRD mula nung ginawa nila sa Malolos sa mga kababayan, Bustos, Bulacan, tahimik mga kababayan. Patuloy pa rin talaga nilang ginigipit, pinipigilan ang maisog rally. Kasi doon sa maisog rally, mga kababayan, maraming mga baho ginagawa ng ating gobyerno nga sinisiwalat doon sa maisog rally. Una-una talaga dyan, mga kababayan, ay yung mga charter chains talaga target na. Yun talaga ang inaano ni Duterte, hinaharangan yung charter chains na yan. Ngayon, ang gusto nila dyan sa charter chains, mga kababayan, na ginagawa ngayon, ipinipilit sa ating presidente. Yun din ang style ni dating Marcos, mga kababayan. Diba?
ilang years si Marcos mga kababayan sa serbisyo. Siya ang matagal nga nagiging presidente sa ating bansa. 20 years o 21 years mga kababayan. Ngayon gusto na naman ngayon ng isang Marcos pa nakaupo nga sundan ang yapak ng kanyang tatay. Kaya lang si Marcos Sr. mga kababayan, ano kasi yun dahil sa tagal lang nakaupo siya. Pero may nagagawa siya. Mayroon siyang nagagawa. Mayroon pa nga siya ding ginawa nga dapat malasakit para sa mga Pilipino. Yung Bataan Nuclear Power Plant, no? Kaya lang yung naging successor niya, hindi naman totoong kasi hindi naman talaga nanalo sa eleksyon yon. Naging presidente lang yon dahil sa people's power mga kaibigan. Naging presidente lang yon dahil sa revolutionary yun siya government Pero dapat yung iniwan nga proyekto ng presidente dapat pinagpatuloy niya. Sana hindi tayo ngayon nagsuffer sa mahal ng bayarin ng kuryente. At saka isa pa mga kaibigan, ulit-ulitin ko sa vlog ko. Yung proyekto ni dating Marcos, mga kababayan, yung sa Barbara, di ba? Barbara Project. Yung mga missile natin mga kababayan. Ang China mga kababayan noon, wala pa silang gamit. Nangangamuti pa lang sila, nagbuo pa lang sila mga kababayan ang mga bomba nila nung araw. Sa atin pumuputok na. Ilang bomba na ang nagawa sa atin sa pamumuno ni Presidente Marcos sa ilalim ng project ng Barbara 1, saka Barbara 2, basta Barbara project mga kababayan, yung Bungbong 1, yun ang missile natin. Malakas yun. Mayroon pa tayong anti-typhoon missile, no? Tapos marami nang nagawa mga kababayan. Ngunit nung umupo si Cory Aquino, mga kababayan ko, ipinatigil yun. Hindi pinagpatuloy mga kababayan hanggang sa nawala yon. Umupo si Ramos, isa pa rin yung si Ramos na yon, wala rin, no? Hanggang nakabuo yung China, nagpapalakas yung China, nag-i-import talaga yung China mga kababayan dahil may binabalak sila sa buong Asia. Nasakupin nila ang buong Asia mga kababayan, aagawin nila ang teritoryo ng mga maliliit na bansa sa Asia. Dati tayo, sa panahon ni Marcos, tayo ang Tiger of Asia nga tayo Tayo ang pinakamalakas sa Asia. Army natin mga kababayan, ang pinakamalakas nga sa buong Asia. Pero nung naupo si Cory mga kababayan, unti-unti kayong lumambot hanggang sa wala. Hanggang talagang wala. Ang gamit ang ating mga sundalo mga kababayan, wala na. Ngayon, binubuli kayo ng China. Anong gagawin natin? Diba? Kung hindi umupo si Duterte, wala talaga tayong gamit ng mga bagong kagamitan sa EEP natin. Pero hindi pa yung sapat mga kababayan. Pag binubuli kayo ng China, gusto mo nating lumaban, hindi kaya mga kababayan kasi wala tayong gamit. Ito ngayon, kaya yung panahon ni PRRD, binabatikos nila ngayon, may secret deal daw sa China. Si PRRD mga kababayan, isang systematic na yun. Marunong yun siya makipaglaro mga kababayan. Kumbaga, dahil alam niya hindi pa kaya, hindi siya sumasalungat. Kinakaibigan niya. Pero habang kinakaibigan niya, mga kababayan, hindi nyo ba nakita, pinapalakas niya ang armed forces natin. Habang kinakaibigan niya ang China, pinapalakas niya ang ating sandatahang lakas. Bumibili siya ng barko, mga fighter jet, mga armas mga kababayan. Di ba? Mayroon na tayong BrahMos. Nabili niya yung missile natin galing sa malakas din yan. Kaya lang, hindi yan sapat. Dapat dadagdagan pa. Ito si BBM mga kababayan, ang laking pira ng gobyerno nga inilabas ni Tambaloslos at pinirmahan pa niya. Hindi milyon kababayan, bilyon ang budget ng gobyerno. Pero ang infrastructure mga kababayan, hindi pinunduhan sa ngayon sa pamumuno ni BBM. Diba? Hindi niya pinunduhan Ang modernization, ang EEP modernization, hindi niya pinunduhan mga kababayan. Marami pa tayong kulang sa natin, sa datahang lakas. Kung balak man siyang makipag sa China, dapat yung bilyon nga inilabas ni Tambaloslos nga hindi alam, di pa sigurado kung saan gagamitin. Dapat dinagdagan na lang yan, kung hindi submarine ang binibili,
yung ano, yung Iron Dome ng ano, ng Israel. Diba? Dapat nagpilit siyang makabili sa noon. In case nga kung makipag-aaway mo siya sa China, pag binomba tayo ng China, mayroon tayong pangharang, mayroon tayong pangdepensa na hindi makarating sa lupain natin ang mga pakaangkaang na bomba ng China. Hindi naman ano ang gawa ng China, mga kaibigan, hindi naman nakakatakot. Kaya lang, paano kung puputok ngayon? Paano pag ipalipad na sa atin dahil wala tayong pangdepensa, pag tumama sa Makati yan, libo-libo ang patay. Ha? Kung tumama yan sa maliit-liit nga isla natin, lusaw. Baka pag makipagira tayo sa China, baka wala pa 2 oras, tapos na gira. Kaya dapat yun ang isipin. Kaya mga kababayan, yung issue nga pulboronic issue, yung issue pagiging bangag ng presidente natin, ano yan mga kababayan, napaka-malicious issue yan, napaka-delikado yan. Kung maging totoo yan mga kababayan, ay wala tayong kinabukasan. Parang hinihila tayo ng ating presidente makipagdigma sa China, umaasa siya sa ano, para siyang ano mga kababayan, nga nagpapakampi, pag may kakampi, matapang siya, sumusugod sa kalaban. Pero, yung kakampi niya, hindi hinahayaan lang naman siya, hindi naman siya tinulungan eh. Ha? Mamaya mapapasubo tayo dyan, kawawa yung mga sundalo natin. Kung ano siya, pabara-bara siya sa ano niya, hindi siya mag-isip ng maayos, mga kababayan. Parang ginagawa niya, parang nag-trigger siya ng gira sa China. Pero, hinahayaan lang naman siya ng mga kakampi niya. Akala niya kakampi niya talaga, hindi naman ano yun. Diba? Ni 5 pirasong Armalite nga, hindi tayo binibigyan ng ano, Amerika eh. Kung may ibibigay man siguro yan, yung hindi na nila ginagamit, mga kababayan. Diba naalala nyo, gustong bumili ni Duterte ng gamit sa Amerika, anong ginawa ng mga senador nila? Diba? May humaharang. Kung ano talaga yon sila mga kaibigan, kung yan ang Amerika kaalyado ng mga Pilipino, kaalyado ng Pilipinas, hindi dapat ginawa nila yon mga kababayan. Dapat nga sila ang nag-produce ng ano natin, kahit pabayaran nila sa atin, at least quality. Hindi kung saan-saan pa si Duterte nakipagtransaksyon mga kababayan, makakuha lang ng bagong kagamitan sa ating armed forces. Ito ngayon, si PBBM, diba? Nakipag-deal sa Amerika. Hindi natin alam kung ano yung deal nila, ano yung secret deal nila, diba? Ano yung usapan nila. Nandito na sa lugar natin ang pirsa ng Amerika. Ang target lang ng Amerika niyan, poprotektahan nila pag halimbawa haharasin talaga yung Taiwan ng China. Dito sila nagmula sa atin mga kababayan, pero tayo ang nagiging ano dito. Pag magkaputukan talaga yung China at Amerika mga kababayan, tayo ang kawawa. Kasi dito sila sa lupa natin eh. Dito sila sa bansa natin nagmula eh. Pag nagkapalitan ng bomba yan mga kaibigan, tayo ang tatamaan, hindi Amerika. Malayo ang Amerika eh. Hindi yan iniisip ng ating presidente mga kababayan. Malayo siya. Si PRRD, ang iniisip ni PRRD, kaligtasan ng mga Pilipino eh. Kapakanan ng taong bayan. Yun talaga. Kaya ano siya eh. Kaya nakikipaglaro talaga siya sa China eh. Kung pwedeng sumayaw, sasayaw siya eh. Para lang sa mga Pilipino eh. Ganun si PRRD. Pero ang ginawa, mga kababayan, sinisiraan siya ng mga kritiko niya. Lalong-lalo na Trillanes, De Lima. Yan naman yung mga dilawan na yan. Wala namang ano yan sila. Tapos ito si PBBM mga kababayan. Pinakita lang ni PBBM mga kababayan ang dalawang ano ng mga Marcos. Ugali. Una-una,
yung pagiging traidor, yung pagiging walang utang na loob ng mga Marcos, mga kababayan. Pinatunayan lang ni PBBM kung gaano talaga kawalang hiya yung mga Marcos. Kasi nung unang araw, ang mga kababayan, patungkol kay dating Ferdinand E. Marcos Sr., diba, ang issue noon, political issue din yun eh. Yung mga black propaganda, kung ano-anong binibato kay Marcos. Magnanakaw, yung mga patungkol sa kaso niya sa human rights, yun din ang mga human rights violation. Ayun din ang propaganda nila ginamit ng mga dilawan kay PRRD. Kaya ang mga tao di na di na madala sa mga ganyang style. Panahon ng eleksyon, yun din ang pinaligo na kay PBBM. Anak siya ng diktadorya. Anak siya ng magnanakaw. Ang daming issue. Pero yung mga tayo mga kababayan ang dumipinsa rin kay PBBM noon. Ako, ilang beses ako nakipag-away niya nung panahon ng kampanya. Puro lang kayo black propaganda, paninira ng Marcos, hindi nyo naman mapatunayan. Kasi kung mapatunayan nyo, dapat nakakulong na yan, mga yan. Di ba? Hindi na mapatunayan. Totoo naman, matalino kayo kasi si Marcos, mga kababayan. Kaya hindi na masukol-sukol, hindi na makorner eh. Marunong talaga eh. Abogado din yun eh. Tapos, nung nakaupo si PBBM, mga kababayan, dito na tayo. Dito na kalbaryo natin. Nung naupo siya, nung ibinuto natin siya, ang inaasahan natin, ibangon niya ang pangalan ng Marcos. Di ba? Kasi nabigyan siya ng chance eh. Nabigyan sila ng pangalawang pagkakataon. Sa pinaka-higher position pa sa ating bansa. Pagiging presidente. Tapos yung anak niya, nagiging congressman din. Di ba? Tapos yung kapatid niya, nagiging senadora. Yun talaga mga kababayan, may chance talaga sila nga linisin yung pangalan nila sa pamamagitan ng pagserbisyo ng maganda sa inang bayan. Pero ang nangyari mga kababayan, kabaliktaran, di ba? Anong nangyari? Pinakita ni PBBM, ngayong mga batikos ng mga kalaban noong araw, yung binabatong isyo sa mga Marcos, ng mga korap, magnanakaw, di ba? Guhaman sa pwesto. Ganun man kababayan, pinatunayan ni BBM nga totoo. Yan ang nakakagimbal nga ng mga kababayan. Yan ang pinakamasaklap nga. Hindi mo rin malaman kung matino pang pag-iisip ng ating presidente. Kasi kung matino ang pag-iisip niya mga kababayan, hindi niya gawin yung ginagawa niya ngayon sa atin. Diba? Sa bagay, kung bangag naman mga kababayan, hindi na talaga yon niya maisip kasi hindi na siya mentally fit mga kababayan, parang mamumuno sa atin. Kasi nasa influensya siya ng cocaine. Di ba? Kasi may mga may mga balita, wala silang kibo sa issue na yan mga kababayan. Yun dapat ang pagtuunan na ng pansin. Sagutin nila yung mga issue na yan patungkol sa pagiging bangag ni PBBM. Pero anong ginawa nila? Dinadivert nilang issue. Iniiban lang issue. Nililihis nila ang taong bayan sa issue na yan. Simple lang naman yan eh. Kung walang katotohanan yan, di magpa-drug test si Presidente. Magpa-drug test ngayon. Kung okay naman siya, negative siya, at sa kanya ngayon, didimanda, hahabulin ngayon yung mga taong nagsabi nga bangag siya. Yeah? Kasi paninirang yun eh. Presidente, sasabihan yung bangag. Pero kung hindi bangag ang presidente, bakit hindi kumikibo? Hindi sumasagot. Diba? Yun ngayon mga kababayan, yan talaga isang issue nga dapat talaga nila sasagutin. Yan ang hinihintay ng taong bayan eh. Sumagot sila sa issue na yan. Pero ang ginawa, dinadivert kung ano-anong ginagawa nila eh. Kung saan-saan napunta ang nila eh. Kaya ang daming issue. Tapos isa pa mga kababayan, yung talaga charter change, hindi talaga yun. Nag-effort talaga sila dyan. Inuubos na nila ang pira ng bayan para dyan sa na yan. Kung anong ayuda na ginagamit nila, kunwari, para makuha nila ang simpatiya, ang pirma ng mga tao. Niluloko nila mga taong bayan eh.
tulad nitong ano mga kababayan ngayon, itong sa problema natin sa pagkain, di ba? Dapat mga kababayan, unang-unang kasikasuhin ng ating presidente yung ano nga hawak niya departamento, di ba? Sa Department of Agriculture yun siya mga kababayan, di ba? Siya ang may hawak niyan. Wala rin siyang nagawa. Di ba? Nagawa. Pagka kailangan ng pera yung mga ano niya, mga kababayan, mga kabinete, ahensya niya mag-import agad. Import agad kung ano-ano na lang ini-import. Siyempre, may contact na yan. May nag-uusap na yan sa presyo at saka sa kita kung ano kikitain nila. Pinapatay nilang produkto natin, gusto sila doon sa import kasi dahil sa kakurapan nila mga kababayan, gusto talaga pira lagi talaga iniisip nila kumikita sila dyan sila kumikita, patay ang mga Pilipino. Dapat yan ang unahin talaga ni BBM kahit hindi niya na matupad yung pangako niya nga 20 pesos ang kilo ng bigas mga kababayan, yun na lang mga magsasaka natin tulungan niya. Pero hindi tulong nga ayuda. Yun ang gusto rin nila mga kababayan. Pag tumulong sa mga kababayan din magsasaka, maglabas agad ng malaking pundo sa gobyerno Na sila rin ang mapupuntahan. Napupunta lang din sa kanila mga kababayan. Maglabas lang agad ng ayuda Dapat yon kahit wala na yung ayuda, basta suportahan nila ang magsasaka nga maibenta ng maayos, magandang presyo yung produkto ng mga magsasaka, parang kumita naman at hindi malulugi. Ang ginawa nila, panahon ng anihan, at saka na sila mag-import ng doon sila kikita, pinapatay nila ang ating produkto. Tulad ng nangyari sa sibuyas mga kababayan, hindi natin makalimutan yon. Diba? Anong ginawa na sa sibuyas? Pero ang bili nila doon sa mga magsasaka, wala pang 50 pesos Parang hinihingi lang sibuyas, pero pagdating sa palengke, 700 ang presyo ng sibuyas. Sa mga magsasaka ba, binabayaran ba lang 50 pesos yun? Wala pa Ginagago tayo. Maraming seryosong problema sa ating bayan mga kaibigan nga dapat solusyonan ng ating gobyerno. Kaya lang, mga congressman natin hindi maasahan. Ano tayo ngayon mga kababayan? Andito tayo ngayon sa diktadorya ng pamumuno. Una-una, sinusuppress na nila ang ating mga kalayaan natin sa pamamahayag mga kababayan. Ang freedom of speech, freedom of express mga kababayan, sinusupil na nila. Sakal na tayo. Diba? Yung ginagawa nila sa may Sugrali, diba? Sinusuppress na nila mga kababayan ang freedom of speech. Freedom of express. Wala ka ng kalayaang magpahayag sa saloobin mo. Pinipigilan ka na sa administrasyon na ito. Pero panahon ni Duterte, mga kababayan, malaki ang diferensya. Lahat ng mga kritiko ni Duterte noon, binibigyan ng pagkakataong magrally, magpahayag sa saloobin nila. Kasi ang sabi ng presidente, si Duterte, karapatan nila yon. Bahagi yon sa demokrasya. Pero ngayon, sa administrasyon ni PBBM, nangyayari pa ba yon? Hindi na mga kababayan. Ang local official nga magbigay ng pahintulot sa mga realista mga kababayan, tanggal. Gagawaan nila, tataniman nila ng kasong gawa-gawa lang. Tulad ni Congressman Hubahib o Gobernador Hubahib mga kababayan. Diba? Tama yung sinasabi ko, nandito nasa pamumuno tayo na ngayon ng isang panggobyerno democracy mga kababayan. Nasa democracy government tayo ngayon, hindi demokrasy. Wala na ang demokrasya ngayon mga kababayan sa pamumuno ni PBBM. Yan talaga ang tunay na kulay ng Marcos mga kababayan. Yan talaga ang totoong kulay ng mga Marcos. Yan talaga ang totoong adhikain ng mga Marcos na makasarili. Ang mali lang natin, binibigyan pa natin ng pangalawang pagkakataon.
Ang dapat hindi na sana hindi na nangyari sa atin ito. Pero dahil kay Sara, dahil sa Duterte, kaya nakaupo uli yung Marcos na yan. Diba? Diyan masabi ang mga Marcos hindi marunong magtanim ng utang na loob, hindi marunong tumanaw ng utang na loob, mga kababayan. Unang-una, yung tatay nila, ilang taon yung nakahimlay, hindi mailibing-libing. Nung naging presidente si Duterte, pinalibing ni Duterte, walang nakaharang. Nailibing yun. Di ba isang malaking utang na loob nila yun sa mga Duterte? Pero anong ginawa lang sa Duterte ngayon, mga kaibigan? Gusto pa nila ngayong ipa-pick up ng ICC para mawala sa Pilipinas. Di ba? Gusto talaga ni Trillanes, mga kaibigan, nga tanggalin sa Pilipinas si PRRD. Kasi, kaya gusto nilang matanggal si PRRD, mga kababayan, dito sa Pilipinas. Kasi kahit hindi na siya presidente, pero ang suporta ng taong bayan kay PRRD, mga kababayan, intact pa rin. Tingnan nyo ito, mga kababayan. Sa Cebu yan, mga kababayan. Kung nagkataon pang natuloy ang sa Malolos, Bulacan, dudublihin tong dami na to, mga kababayan. Yan ang hindi mangyayari sa kanila eh. Diba? Tingnan yung mga kababayan, nakakatawa, yung rally sa mga nila, sa Senate rally ng Marcos supporter, mga kababayan. sabi nga ng ibang vlogger, 100 lang daw ang nag-attend. Hindi nga nila, totoo naman yung mga kababayan, hindi nila napuno ang patwalk sa kasada, mga kababayan. Yung sa gilid lang, hindi na napuno, hindi sila nakapuno. Malamang nga siguro totoo yung 100 lang. Samantalang ang Maisog Rally, mga kababayan, saka mayroon silang ayaw na marinig sa Maisog Rally. Sa Maisog Rally, mga kababayan, mayroon silang tema nga ayaw nilang marinig. Wala pala dito. Kaya yun talaga ang kinakatakot nila, mga kababayan, ang sa Maisog Rally. Kasi sa Maisog Rally, isigaw na naman ni PRRD ang open books, mga kababayan, sa Kamara. Yun naman talaga, importante din yun, mga kababayan. Tama naman si PRRD. Dapat magbukas ng libro ang mga congressman, mga senador, mga kababayan, para malaman ng mga taong bayan kung saan napunta ang pira ng gobyerno. Kung paano nila ginastos ang pira ng gobyerno. Sana dyan, mga kababayan, pag talaga yung magbukas, ang magbigay sila ng resibo, mahuhuli dyan yung mga legal front ng mga CPP, NPA, si Franz Castro, si Raul Manuel, at saka yung isa pa, yung isang babae pang congressman din ngayon, nga sila rin ang mga kayang-kaya lang gamitin ang natin, mga kababayan, ang kongreso, mapasunod nila ang kongreso, di ba? Yun namang tatlo na yun, mga kababayan, ang gusto na ma-take down yung SMNI. Ito, mga kababayan, nakakatawa. Yun, mga kababayan, yun lang yun, yung mga Marcos supporter, mga kababayan, yung rally nila sa yung Senate rally nila, mga Marcos supporter, yan, mga kababayan, yun ang nagbibinlogan, tingnan nyo, ilang piraso lang yan sila. Kaya nakakatawa. Siguro nagloloko din yung vlogger nga nag-report nito, pero talaga makikita, wala nang makikita, ilang piraso lang yan. Sa Maisog Rally kasi, mga kaibigan, mga kababayan, andyan yung mga sumusubaybay ngayon sa takbo ng ating ngayon, administrasyon, mga kababayan. Yung mga political rin, katulad lang ni Attorney Trixie Cross, diba? Attorney Glinsong, diba? Andyan yun. Tapos Eric Siles, si Dr. Abadoy,
Yun sila magsasalita mga kababayan, yun ang ayaw nga marinig sa ating administrasyon. Niloloko nila mga taong, ayaw nilang marinig ng mga tao yan. Ha? Lalong-lalo na yung kay Tatay Digong na pabuksan talaga niya sa mga congressman yung libro nila. Kailangan nila talagang magbigay ng ng liquidation mga kababayan. Magpa-liquidate sila sa gastos nila. Kasi di nila pira yun, pira ng mga tao yun. Pira ng mga tax payer yun. Diba? Bilyon mga kababayan pag gumasta sila. Sarili nilang sarili lang yung mga biyahe-biyahe nila. Pira ng gobyerno. Hindi milyon mga kababayan, hindi libo. Bilyon-bilyon talaga. Isa pa mga kababayan. Kung maalala nyo, yung ating Maharlika Pan, mga kababayan, kung ano nangyari. 75 billion yun, hindi ako nagkakamali. Hindi natin malaman kung saang website natin makita yung natin, Maharlika Pan. Malaman natin kung buhay pa ba yun o naubos na, o tumubo na. Diba? Sabi nga nila mga kababayan, ang Itbulaga daw, Itbulaga lang yun mula lang lumipat sa TV5, kumita na daw mga kababayan ang Itbulaga ng 5 billion. 5 billion pesos mga kababayan ang kinita ng Itbulaga mula nang lumipat sa TV5. Itbulaga yun, kumita ng 5 billion pesos. Ang ating Maharlika Pan, mga kababayan, mula nang ilabas nila sa Pilipinas, magkano kaya kinita? Walang isa sa atin mga kababayan nakaalam kung ano yun, kung buhay pa, kung kumita o ano. Diba? Na magic na Hindi nila ina-update dapat yun mga kababayan, i-update nila sa taong bayan kasi pira ng gobyerno yun Pira ng gobyerno yun. Halos lahat ng ng gobyerno kinuhaan nila ng pondo doon. SSS, PhilHealth, ang laki ng pira ng PhilHealth mga kababayan. Baka mamaya maano na naman tayo nito, mabudol. Di ba? Kung ano-ano sinasabi nila, pangako nila talaga, giginhawa ang Pilipinas pag tayo ng pondo sa Maharlika Pan. Mag-invest tayo doon sa labas ng bansa natin. Pamamagitan ng Maharlika Pan. Hindi natin alam mga kababayan kung saang website natin titingnan yung Maharlika Pan. Wala, hindi natin sila lang nakakaalam. Hindi nila ina-update sa mga taong bayan anong nangyari sa Maharlika Pan. Mahilig sila sa magic mga kababayan, sila lang ang nakakaalam. Pero pagka humalungkat sila sa mga matinong nakaraang administrasyon mga kababayan, matindi sila. Yung ginagawa nila, ibibintang na sa Duterte. Yung gawain nila, ibintang na sa Duterte. Duterte lang din ang pinagbintang nila. Pero sa mga Aquino administrasyon, wala na silang pakialam. Yun sa Aquino, ang dami ring sablay yun. Pero wala silang doon. Duterte talaga kasi hanggat andyan yung Duterte, hindi sila makakapasok mga kababayan. Itong ngayon, si Marcos, naramdaman na nila mula nung mag-traitor sila sa mga Duterte, nung mag-traitor sila dito sa Uniteam. Alam na nila, tagilid sila. Hindi nila kaya ang mga Duterte supporters. Marami kababayan Duterte supporters kaysa sa loyal Marcos supporter. Kasi kung si Sara kung lumaban ng presidente, hindi naman hindi makakabalik ang Marcos mga kababayan sa sa pinakamataas na posisyon. Pagkakataon na nga sana ni BBM yan, kaya lang sinira niya. Sumira siya dahil guhaman siya sa pwesto mga kababayan. Lalong-lalo na sumusunod siya kay Bakikang Si Bakikang talaga may utak din yan Kasi si Bakikang napakatuso mga kababayan. Kung tutusin, walang yan kasi hindi naman siya government official Diba? Hindi naman siya binuto ng mga tao Pero siya ang nakikialam. Parang siya ang nasusunod, mga kababayan. Kung sino niyang gusto niya ipa-take down, na-take down. Diba?
Pati yung mga vloggers, mga kababayan, nga million views na, nga hindi nila, nga kritiko nila, pinapatik down yung mga mga account eh. Ganon sila katindi, mga kababayan. Ganon sila kadiktadorya. Hindi nga si BBM nag-declare ng martial law, pero itong galawan ngayon, martial law tayo. Nasa diktadoryang pamumuno tayo, mga kababayan. Sabi ko nga, ano nito, democracy government, mga kababayan. Democracy, hindi demokrasy. Di ba napaka-crazy, mga kababayan, ang ating administrasyon ngayon? Pagka sumalungat ka sa kanila, tapos ka. Pag ikaw ay government official at sumasalungat ka sa ano nila, gusto nila, out ka. Kaya yung mga PDEA agent, mga kababayan, pinadala niya sa hearing para gawin niyang abogado. O, tingnan mo, magsinungaling. Nagkataon lang din nga si Bato, medyo mahirap man magsabi, mga kababayan. Pag ako talaga, pag tatanungin nyo, ang sasabihin ko talaga, lousy si Bato eh. Yun talaga ang nakikita ko sa kanya eh. Napaka-lousy niya eh. May pagkakataon, mga kababayan, nga makorner na yung mga nagsisinungaling ng mga PDEA, taga-PDEA. Pero ang ginawa ni Bato, wala eh. Napakaluwag niya eh. Tapos ang sabi niya, fair naman daw siya. Hindi naman daw siya nadiktahan kung sino-sino. Hindi naman daw siya nababayaran. Hindi naman sinabing binayaran siya. Ang mga tao lang, nagulat lang sa nagiging aksyon niya. Nagulat lang sa naging performance niya, mga kababayan. Ngayon, kung medyo nag-ano kayo sa sinasabi ko, panoorin nyo na lang yung video, mga kababayan, patungkol doon sa Senate hearing, sa PDEA League. Tingnan nyo, mga kababayan, ang performance ni Bato. Kung mali ba ako sa sinasabi kong lousy si Bato, mga kababayan. O yung termino kong ginamit, baka naman mabait lang siguro si Bato, kaya ganon. Pero sa ganong pagkakataon, mga kababayan, hindi pwede yung puro bait ang pairalin mo. Kailangan maging matalas din ang pag-iisip mo. Kailangan talaga may pangil ka. Hindi naman sasabihin, ibig sabihin nga, i-ano natin sila, i-execute natin sila. Ang sa atin lang, nga mapatunayan, mapalabas talaga yung totoong pangyayari. Kaya sila, so wala pa siya noon sa PDEA noong nangyari yan, kasi 2012 pa yung nangyari. Tsaka marami kayong matuklasan, mga kababayan, sa hearing na yun, marami kayong matuklasan ng anomalya sa PDEA. Lalo na yung pag sinusubaybayan nyo rin yung mga patutsada ni Maharlika. Talagang mga kababayan, maraming matutuklasan dyan nga hindi dapat pinasweldo ng gobyerno ng 130,000 a month. Nga hindi naman pala dapat siya dyan. Diba? Dapat din kakasuhan yan, dapat makulong yan. Tapos kakilala pa ni Bato. Nagtatawanan pa siya, tuwa pa si Bato. Paano ngayon ma-execute ni Bato yung niya? Paano siya ngayon makapag sa proper investigasyon na bilang chairman? Pagka gano'n, natutuwa na siya doon sa mga tao nga dapat tinatanong niya. Kasi kaano pala niya nung active pa sila eh, sa militar eh. Kaya hindi talaga niya yon matatanong, maano ng husto kasi magkakilala sila, magkasama sila sa serbisyo eh. Kaya dapat, mga kababayan, ibang senador ang humawak, hindi si Bato. Mas okay pa nga siguro kung si Robin Padilla eh. Kasi dire-diretsa din yun pag nagtanong eh. Si Bato, wala eh. Maraming salamat, mga kaibigan, at hanggang sa sunod na vlog ko. Samahan nyo ulit ako, mga kaibigan. Gusto ko mag-live sana, mga kaibigan, pero hindi ako pinayagan ng YouTube. Di ako makapag-live kasi wala pa akong 50 subscriber. Kailangan mga kaibigan na magkaroon ako ng 50 subscriber bago ako makapag-live. 10 subscriber lang ako, mga kaibigan, tapos kanina may nadagdag na 2. Ewan ko ngayon. Humingi ako ng tulong, mga kababayan, sa mga sa mga friend ko sa Facebook.
Kasi mayroon akong 1.1k sana ano sa Facebook mga friend. Nagpadala ko ng mga message na sa messenger nila, paki-subscribe naman dito sa YouTube channel ko. Hindi pa ako makapag live dahil wala pa akong kailangan pala na 50 subscriber mga kababayan. Kasi bago lang naman ako, biker adventure ako mga kababayan, naligaw lang ako dito sa na to, sa tema na to. Dahil kasi sa mga nangyayari, napilitan din ako iambag yung mga magsasalita. Kailangan din natin lahat mga kababayan, magkarapatan tayo magsasalita. Kahit sinusuppress na tayo sa administrasyon na to. Pero wag tayong magpadala mga kaibigan. Wag kayong matakot magsalita. Magsasalita tayo para sa kinabukasan ng lahat ng mga Pilipino. Kasi kung hayaan natin sila, matatakot tayo sa kanila, hayaan natin silang gawin ang gusto nila mga kababayan, wala tayong matalo tayo. Kaya kailangan mga kababayan, labanan natin itong pagiging diktadorya nila. Kailangan sama-sama tayo mga kababayan. Pag wala na talagang ibang paraan mga kababayan, pero wag naman sana, kung ito talaga hahantong sa EDSA mga kababayan, sama-sama tayo sa EDSA. Kasi kung ganyan talaga mga kababayan, yung simpleng rally lang, di ba? Yung simpleng prayer rally lang, pinipigilan ng mga kababayan, ginagawa talaga lahat ng paraan para hindi mabuo yung maisog rally mga kababayan. Yung maisog rally mga kababayan, parang tubig baha din yun. Ulitin ko yung sinasabi ko sa mga nakaraang vlog. Yung tubig baha mga kababayan, kahit hindi gaano malakas, palagay mo na lang, hindi gaano malakas, pag hinarangan yan mga kababayan, maipon yan, no? Diba, tubig baha, ayaw padaanin, nahaharangan ngayon yun, sisarahan yung dadaanan, diba? Ang mangyayari mga kababayan, yung tubig na yung maipon yun, maglalawa yun, magbuo yun, maipon at maipon yun mga kababayan. Pag sumabog yun mga kababayan, ang laking pinsala nga dulot noon. Lalawak ang pinsala nga dulot sa tubig na yun dahil sa paghaharang. Ganon din mga kababayan yung maisog rally. Habang hinalangan nila, nanggigigil yung mga tao. Nagsusumigaw na yung mga tao sa galit dahil sa ginagawa nila mga kababayan. Sinusuppress nila ang freedom of speech, freedom of expression mga kababayan. Yun ang sinusuppress nila. Yun ang sinusupi nila. Constitutional right yan mga kababayan, yung na yan, pagrarally na yan, karapatan ng mga mamamayan yun. Ngayon kung pipigilan mo yan mga kababayan, pag sumabog yan, pag yan ay mapunta sa EDSA, sa tingin nyo mga kababayan, di ba malaking pinsala yan, baka mamaya yung presidente natin matangay pa dyan sa na yan. Hindi lang nila naisip yan yung grupo ng mga tao na yon mga kababayan, mga ordinaryong tao, yung maisog rally, prayer rally lang naman yan mga kababayan. Pwede mong padaanin yan, pwede mong pakinggan sila ang sigaw nila, pakinggan mo, wag mo lang harangan. Makikinig, hindi naman magugulo yung mga yan, hindi naman yan mga bayolente. Yung mga hinanakit lang nila, hinanaing lang sinasabi. Kasi ang isa dyan mga kababayan, dating presidente, saka presidenteng hindi kurang. Presidente talagang may nagawa sa Pilipinas, nagpapabago sa Pilipinas. Si PRRD. Isa sa mga speaker noon. Yun ang ayaw marinig ng bagong presidente natin. Ayaw niya mapangaralan siya kasi taliwas yung ginagawa niya. Taliwas sa layunin ng dating diba? Dating nakaupo. Una-una yung droga. Yung unang presidente mga kababayan, galit sa droga. Ito naman ngayong presidente natin ay gumagamit ng droga. Hindi magkalaban talaga sila mga kababayan. Hindi sila magkasundo. Kasi yung former presidente Duterte mga kababayan, pilit pinapatay ang droga. Hindi man although hindi man naubos, pero ang laki talagang porsyento ang nawala. Ngayon, ang umupo ng presidente mga kababayan, kaibigan ang droga kasi gumagamit ang droga. Di ba? Kaya magkaiba ang itong dalawang presidente nito, yung nakaraan at saka ito ngayong kasalukuyan. Ang nakaraan, galit sa droga. Itong kasalukuyan mga kaibigan, gumagamit ng droga. Yan ngayon ang malaking pagkakaiba.
Pag ito'y gumagamit ng droga, ibig sabihin, ang nakapaligid dito mga kababayan, nagtitinda ng droga. Di ba? Mga drug lord ng kaibigan ito kasi gumagamit siya. Itong isang galit sa droga, hindi naman siya gumagamit. Kumbaga, iniiwas niya ang mga Pilipino na mabiktima sa droga. Kaya sabi niya, huwag niyong sirain ang bayan ko kasi papatayin ko kayo. Ngayon ang sinasabi niya eh. Ito namang isa, itong kasalukuyang presidente mga kaibigan, sama-sama tayong babangon muli. Ito na ngayon ang problema mga kaibigan. Sama-sama tayong babangon muli. Hindi naman pala mga Pilipino mahirap ang babangon muli. Mga ano naman pala, mga drug lord, mga poser naman pala ang babangon muli. Kaya mga kababayan, kailangan lahat tayo magkaroon ng malasakit. Lahat tayo, huwag matakot. Huwag tayo matakot mga kababayan, magsalita. Kailangan talaga magsalita tayo. Kasi pag manatili tayo mananahimik mga kababayan, aapakan ang ating karapatan. Ngayon pa nga lang, inaapakan na tayo. Sinasakal na ang kalayaan natin mga kababayan. Kaya kailangan nating lumaban, kailangan na nating magsalita, kung kailangan nating sumigaw tayo. Parang mararamdaman nilang nahihirapan na tayo, nararamdaman nilang galit na tayo sa kanila. At maraming salamat mga kababayan. Sa susunod uli, samahan nyo muli ako sa aking munting YouTube channel mga kababayan. Pero kung pwede lang mga kababayan, paki-subscribe na rin dito sa YouTube channel ko mga kababayan. At sa totoo lang, gusto kong mag-live lalong-lalo na pagka mayroong mga rally-rally. Kaya lang mga kababayan, hindi pa ako pinapayagan, kumbaga hindi tinatanggap ni YouTube ang kasi may requirements pala yun. Kailangan pala magkaroon muna ako ng minimum 50 subscriber mga kababayan. Kanina may 2 nadagdag sa subscriber ko. Yung mga kaibigan ko, pagitulungan nyo naman ako, mag-subscribe muna sa YouTube channel ko. Yung iba nagla-like lang eh. Good, pero hindi naman nag-subscribe. Hindi ko malaman kung alam na mag-subscribe o ano eh. Nagla-like lang, halos lahat nagla-like lang. Yung iba binabasa lang eh, hindi naman nag-subscribe. Kaya lang okay lang kasi karapatan nila yun mga kababayan. Sa atin lang. Kung pwede lang naman. Pero kung kung hindi, no choice ako. Karapatan din na, lahat tayo mga kababayan may karapatan eh. Sa akin lang, nakiusap. Kung hindi naman pagbibigyan, okay lang din. Walang mawawala, walang continuous lang. Ganun lang. Maraming salamat mga kababayan at pasensya na sa mga dinadaldal ko. Baka yung iba, mayroon kasing iba nga minsan hindi sang-ayon at parang naiinis, nasasaktan. Kaya ko nasabi mga kababayan, kasi yung doon kami sa Bustos, Bulacan. Pag uwi ko, nag-vlog. Yun, mayroon akong isang baser. Medyo nasaktan siya. Isa lang ang sinasabi ko doon nga nag-react siya. Yung nasa ilalim tayo ng pamumuno ng isang democracy government. Doon lang naman siya, mga kaibigan. Yung sa sunod kong pinaliwanag ko naman kung bakit ko nasabing democracy. Di ba pag sinusupil mo yung kalayaan ng isang tao, di ba crazy? Kaya sinasabi kong democracy. Di ba pag tinatakot mo yung isang mga local government official, kung hindi sumusunod sa iyo, ginagamitin mo yung presidential office, di ba? Tatakutin mo yung mga local official para sumunod sa iyo. Huwag yung bigyan ng permit yan ha. Huwag nung hayaan mag-rally yan dyan. Kahit nakalusot na sana, may permit, okay na. Kasi private property, hinabol pa rin lang mga kababayan. Nilagyan ng barikada eh. Di ba crazy yan? Kaya yung pinaliwanag ko sa kanya. Kaya ko nasabing, democracy, government tayo ngayon. Dahil yung mga nakikita ko mga kababayan, yung ginagawa, yung mga nangyayaring nakikita ko, yun lang ang sinasabi ko mga kababayan. Hindi naman ako nagsasabi yung wala ko nakita. Kaya yung mga sinasabi ko, kaya kong susuportahan patunayan. Kasi ginagawa nila eh. Yun lang naman ang sinasabi ko, yung ginagawa ng ating administrasyon ngayon.
Katulad yung sinasabi ni PRRD nga open box. Di ba tama yun? Di ba yun naman talaga dapat maganda mga kababayan? Yung magiging transparent ang ating mga government official. Lalong-lalo na yung may hawak ng pira ng gobyerno. Lalo na yung Tambaloslos mga kababayan. Di ba? Narinig nyo yung project ni Tambaloslos sa Tacloban. 1 billion per kilometer. Kasada yun mga kababayan pinagawa eh. Aywan ko baka ginto siguro ang ginuguhit yan sa gitna siguro mga kababayan sa kasada baka ginto. Pero 1 billion per kilometer, 30 kilometers yata yun o ilang kilometer ba yun? Ayan palibawa natin mga kababayan, 10 kilometers yun, ginagawa niya, 10 billion. 10 billion mga kababayan, ang palagay mo ang isang kilometro, gagastos yan ng 15 million mga kababayan, 15 million, di napakalaki ng sobra niya, di ba? Baka yung 15 million, sobra-sobra na yun mga kababayan. Kasi babaratin ang kontraktor noon eh. Ulitin ko mga kababayan, pasensya na kung mayroon ako nasabi nga hindi nyo gusto. Sa akin lang, ang sinasabi ko lang, yung mga naobserbahan natin nangyayari sa ating kapaligiran. Kung ang sinasabi ko mga kababayan, isang ayon kayo, paki-subscribe na lang mga kababayan dito sa YouTube channel ko. Pero kung hindi rin kayo sang-ayon at hindi nyo nagustuhan yung mga ano ko, content ko, itong content ko, okay lang din kung hindi nyo isa-subscribe. Siyempre, kailangan isa-subscribe nyo kung hindi nyo gusto ang ano ko, di ba? Hindi nyo gusto ang pamaraan ko sa pagbablog, di siyempre kay hindi nyo ako isa-subscribe. Pero okay lang mga kababayan, nasa inyo yan, ang sa akin lang. Kung may gusto lang, halimbawa, nagustuhan nyo itong ano ko, sistema ko, hingiin ko ang sa inyo mga kabayan ng ano, suporta, subscribe. At kung hindi rin, ayos lang. Walang nagbabago mga kababayan, kaibigan pa rin tayo, ganun pa rin. Magkasama pa rin tayo sa PRRD, ano tayo mga kababayan, PRRD supporter tayo. Huwag tayong mag-traidor. Kahit anong mangyari, kahit sisiraan pa nila ang mga Duterte pa rin tayo mga kababayan. At maraming salamat mga kababayan at magandang gabi sa inyong lahat. Paalam kababayan.